Nadiskubreng nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga kontraktor niyan kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang report ni Ian Suyu, exclusive. Isa sa mga mayor na tumugon sa panawagan ng Malacanang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang kontrata sa flood control projects, si Pasig City Mayor Vico Soto. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Diretsahang sinabi ni Mayor Vico na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa. Pagmamay-ari umano yan ng naging katunggali niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. At hindi lang yun, may koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng mga kumpanyang ito. Nasa iisang gusali lang ang St. Gerard headquarter, pero tikom ang bibig ng mga opisyal. Sa ngayon po, sir, wala po kayong makausap dyan. Pero dito, Depende po sa advice na lang po ng management. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Mga pandemic niyan na ginagawa na. Hindi nga gumagana. dito sa mismong kinatatayuan ko nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila, gumagana naman ang pumping station pero hindi raw ito 24 hours na operational. Sa Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Dapat tapos na. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos at wala pa rin kaming balita kung nailagyan na ba ng makina o gumagana na ba. Nang hingan namin ng pahayag ang mga diskaya, tanging ang mister lang ni Sara ang sumagot sa amin. Sabi niya, totoo raw ang sinasabi ng isang Facebook post na mga politiko ang nakikinabang sa kickback ng mga proyektong ito. Ayon naman sa DPWH-NCR, ongoing pa ang pag-iinspeksyon at kanilang audit sa flood control projects. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga pangalan pang ilalabas si Pangulong Bongbong Marcos. Susunod pa rin yung iba, especially yung mga roads, mga bridges, lahat po yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.